Isang kakaibang materyales na lumalaban sa matinding init ang nalikha ng isang British na hairdresser. At kaya raw nitong tiisin ang init na kayang tunawin ng bakal. Pero nawala ang sikreto ng paggawa nito nang siya ay pumanaw. Mayroon ding mga sinaunang espada na kayang humiwa sa metal na parang papel at ginawa gamit ang isang lihim na recipe ng bakal na hindi na muling naulit hanggang ngayon. At isang uri ng konkretong ginawa mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas ang kayang ayusin mag-isa ang sariling bitak. Ito ang ilan sa mga nawawalang imbensyon na kahit ang mga siyentipiko ngayon ay hindi na muling magaya. Pero bago natin simulan ang mga nawalang imbensyon ng mga matatalinong tao, huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ang starlight ay isang kakaibang materyales na halos hindi kapanipaniwala. Nilikha ito ng isang British na hairdresser na si Maurice Ward noong dekada 70s at 80s. Sa hindi malamang paraan, nakagawa siya ng substance na kayang tiisin ang matitinding antas ng init na kayang tunawin ang metal, lumusaw ng plastik, at agad na makakitil ng tao. Sa isang episode ng BBC show na Tomorrow's World noong 1990, pinakita ang isang itlog na pinahiran ng starlight. Binutorch ito ng ilang minuto, pero nang basagin, hilaw pa rin ang itlog sa loob. Doon unang nakita ng publiko ang isang uri ng plastik na sinasabing kayang tiisin ang init ng nuclear explosion at pagbabalik mula sa kalawakan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nagka-interes ang NASA, Boeing at maging mga weapons laboratories. Pero sobrang nag-ingat si Maurice Ward, natakot siyang manakawan ng idea kaya hindi siya kailanman nagbigay ng sample. Pinayagan niyang itest ito, pero ang formula, siya lang ang may alam o kaya ilang miyembro lang ng pamilya niya. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano talaga ang sangkap ng starlight. Ayon pa sa isa niyang anak, ligtas daw itong kainin at pinakain pa raw nila sa mga aso at kabayo. Sa kasamaang palad, pumanaw si Maurice Ward noong 2011, kaya posibleng hindi na natin kailanman malalaman kung paano ginawa ang materyales na yon. Noon, may isang uri ng espada na naging alamat sa sinaunang mundo. Ito ang Damascus Blade, isang sandatang sobrang talim at tibay na kayang humiwa ng bakal. Hindi lang matibay, maganda rin itong tingnan. May mga paikot-ikot itong disenyo sa mismong talim na parang alon ng tubig. Pero pagsapit ng ika-18 na siglo, bigla na lang huminto ang paggawa nito. Meron pa tayong mga natitirang halimbawa ng mga espadang ito, pero hanggang ngayon, wala pa ring nakagagaya ng eksakto sa orihinal na proseso. Maraming blacksmith at scientist na ang sumubok, pero hindi pa din nila makuha. Ang bakal na ginamit sa Damascus Blades ay nagmula sa India at Sri Lanka, kung saan ginagawa ang tinatawag na Wootz steel. Binubuo ito sa pamamagitan ng pagtunaw ng bakal sa maliliit at selyadong lalagyan kasabay ng mga piling halaman at pinalalamig ito ng dahan-dahan. Sa prosesong iyon, nabubuo ang maliliit na particle ng carbon sa loob ng bakal. Ayon sa ilang siyentipiko, ang mga particle na ito ay bumubuo ng tila maliliit na tubo na nagpapalakas ng istruktura ng bakal. Pero kalaunan, nawala ang kaalaman. Maaaring naubos ang espesyal na ore na gamit nila o baka naman naputol ang mga rutang pangkalakalan kung saan kinukuha ang sangkap. Anuman ang dahilan, pagsapit ng 1700 ay tuluyan na itong nawala. Sa ngayon may mabibili ka ngayong Damascus Blades, pero karamihan ay peke o ginagaya lang ang itsura. Maganda sila at matalim din, pero hindi sila tunay na Damascus steel. Alam naman nating lahat kung gaano katibay ang Pantheon at ang mga sinaunang tulay ng mga Romano dahil nakatayo pa rin ang mga ito matapos ang mahigit 2,000 taon. Samantalang ang modernong konkretong gamit natin ngayon ay madalas ay nagkakabitak at nasisira sa loob lang ng 50 hanggang 100 taon, lalo na sa matitinding kondisyon. Kung tinatanong mo kung ano ang sikreto ng mga Romano, ang sagot ay dahil sa isang espesyal na halo. Gumamit sila ng volcanic ash na tinatawag na pozzolana, hinaluan ng quicklime at pinainit ito bago lagyan ng tubig. Sa prosesong ito, nabubuo ang tinatawag na lime clasps na matitigas na tipak na hindi mo madalas makikita sa modernong konkreto. Kapag nagkaroon ng bitak at may pumasok na tubig, unti-unting natutunaw ang lime clasps na ito at kusang tumutubo ng calcite crystals para punan ng siwang. Parang pinagdidikit o inaayos ng sarili ang konkretong ito. Sinubukan ito ng mga siyentipiko mula sa MIT. Gumawa sila ng Roman-style concrete. Binasag ito, ibinabad sa tubig at makalipas lang ang ilang linggo, kusa itong naghilom. Samantalang ang modernong konkreto ay nadudurog lang. Isipin mong nasa gitna ka ng digmaan noong sinaunang Greece at bigla kang nasunog. Karaniwan, tubig ang unang solusyon. Pero kung Greek fire ang tumama sa'yo, wala kang ligtas
kahit tumalon ka pa sa dagat. Ang Greek fire ay isang lihim na sandata ng Byzantine Empire. Nakakatakot ito dahil nasusunog ito kahit nasa ibabaw ng tubig. Dahil dito, perpekto ito sa mga labanang pandagat na karaniwan noon. Ayon sa ilang ulat, meron pa raw silang pressure-based na sandata sa mga barko na parang sinaunang flamethrower na naglalabas ng apoy sa isang tuloy-tuloy na bugso. At hindi lang ito basta nasusunog sa tubig, dumidikit din ito sa balat, barko o anumang tamaan nito. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang eksaktong sangkap nito. Malamang, ilang piling tao lang noon ang may alam sa sikreto at hindi ito isinulat kailanman. Ayon sa mga historiador, posibleng kombinasyon ito ng crude oil, sulfur, pitch o quicklime. Marami na ang sumubok gumaya nito sa modernong panahon, pero wala pa ring nakagagawa ng eksaktong katulad ng Greek fire. Noong taong 132 CE naman, isang inventor sa China na si Zhang Heng ang nakabuo ng isang device na kayang tukuyin ang lindol bago pa ito maramdaman ng kahit sino. Tinawag itong seismoscope at napakaganda ng disenyo at husay nito. Isang malaking tansong sisidlan ito na may 8 ulo ng dragon sa paligid, bawat isa ay may hawak na metal ball. Sa ilalim ng bawat dragon ay isang palakang may nakabukang bibig. Kapag may lindol, isa sa mga bola ang mahuhulog, tumuturo sa direksyon kung saan nagmula ang pagyanig. Sa unang tingin, parang imposible. Pero may mga ulat na nagsasabing gumana ito ng maayos at nagbigay ng babala bago pa malaman ng mga tao na may lindol sa malayong lugar. Akala ng iba, nasira lang ang makina, pero makalipas ang ilang araw, may dumating na balita na may lindol nga raw sa kabilang probinsya. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano ito gumagana. Ayon sa ilang siyentipiko, baka may pendulum sa loob na gumagalaw kapag may yumanig at ito ang nagpapahulog ng bola. Pero walang sino man ang tiyak, wala kasing blueprint at matagal nang nawala ang orihinal na device. May mga sumubok ng mag-rebuild nito gamit ang iba't ibang mekanismo. May ilan na gumagana ang ball drop system pero wala pa ring perpektong tumutugma sa mga luma at detalyadong ulat. Ang kakaiba pa dito ay ayon sa reports, kaya raw nitong makaramdam ng lindol mula daan-daang milya ang layo nang walang kahit anong modernong sensor. Para sa isang bagay na gawa halos 2,000 taon na ang nakalilipas, talagang kakaibang isipin. Ang isa naman sa mga pinakakakaibang nalalabing artifact mula sa sinaunang panahon ay ang Lycurgus Cup, isang basong salamin mula ika-4 na siglo na nagbabago ng kulay depende sa ilaw. Kapag tinapatan mo ng ilaw sa harap, kulay berde ito. Pero kapag sinindihan mula sa likod, bigla itong nagiging kulay pula. Nangyayari ito dahil puno ito ng sobrang maliliit na particle ng ginto at pilak. Sobrang liit at mas maliit pa sa isang butil ng asin at sinusukat na sa nanometer level. Ang ginto ang dahilan kung bakit nagiging pula kapag tinatamaan ng liwanag mula sa likod, habang ang pilak naman ang nagpapakitang berde kapag ang liwanag ay bumabato sa harapan nito. Kaya nagkakaroon ng optical illusion na nag-iiba ng kulay depende sa direksyon ng ilaw. Nadiskubre lang ito ng mga siyentipiko mga 60 taon na ang nakalilipas, gamit ang electron microscope na kayang makita ang microscopic na mga tuldok ng metal sa loob ng salamin. May mga gumagawa na ngayon ng experimental 3D printed na bersyon ng cup na ito, pero hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung paano nagawang perpekto ng mga sinaunang Romanong glassmaker ang teknolohiyang ito. Malamang siguro halos lahat ay pamilyar sa tunog ng isang Stradivarius, ang tinaguri ang pinakaperpektong violin sa kasaysayan. Pero kahit modernong siyensya na ang ginagamit, wala pa ring makapagsabi kung ano talaga ang sikreto nito. Si Antonio Stradivari ang gumawa ng mga instrumentong ito sa Italy noong huling bahagi ng 1600 hanggang unang bahagi ng 1700. Mahigit 650 na Stradivarius ang nananatili hanggang ngayon at bawat isa ay milyon ang halaga. Pinag-aralan na ng mga eksperto ang lahat, mula sa kahoy, sa barnis, hanggang sa disenyo nito. May ilang naniniwalang ang sikreto ay nasa mismong kahoy. Ito raw ay galing sa mga punong tumubo noong tinatawag na mini ice age, panahon ng malamig na klima kung saan mabagal ang paglaki ng mga puno. Ang mabagal na paglaki ay nagre-resulta sa mas masikip at pantay-pantay na wood rings na nagbibigay ng mas magandang vibrational quality. Ibig sabihin, mas maganda at pantay ang pagdaloy ng tunog sa katawan ng instrumentong ito. At ang resulta ay mas malinis, mas mainit, at mas makata ang tunog. Pero hindi lang kahoy ang misteryo, pati ang barnis. Gumamit raw si Stradivari ng kakaibang halo ng tree resin, langis, at posibleng borax para panlaban sa insekto. Pero kung paano ito inilapat at gaano kakapal, gaano katagal pinatuyo, lahat ng iyon ay may epekto sa tunog. May mga gumayana at halos makuha ang kalidad, pero hindi pa rin nila matumbasan. Maliit na pagkakaiba lang sa proseso, ang tunog ay agad nag-iiba. Kaya kahit anong high-tech na tools o techniques ang gamitin ngayon,
may kung anong misteryosong aspeto pa rin sa craftsmanship ni Stradivari na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nauunawaan. Ang kutsilyo naman ni King Tutankhamun ay sa literal na kahulugan na galing sa kalawakan at tama dahil tila sa alien ang pinagmulan ng metal nito. Gawa ito mula sa nickel-rich meteorite iron, isang bakal na mula sa bulalakaw, at hinubog bilang matalim na blade noong mga 1330 BCE. Nang suriin ng mga siyentipiko ang materyales, nadiskubre nilang may taglay itong 11% nickel na malayong mas mataas kaysa sa ordinaryong batong matatagpuan sa Earth. Panahon pa noon ng Bronze Age sa Egypt, kaya wala pa silang teknolohiya ng iron smelting. Malamang, binugbog lang nila ang piraso ng meteorite gamit ang martilyo hanggang sa maging kutsilyo. Posible rin na pinainit nila ng bahagya para lumambot, pero hindi ito katulad ng modernong pandayan. Ngayon, kaya na nating iskan at suriin ang komposisyon ng blade, pati na kung saang parte ng kalawakan nang galing ang meteorite. Pero ang hindi pa rin natin alam ay paano nila ito nahubog ng ganoon kaayos at paano nila nagawang napakakinis at napakaganda ng pagkakagawa nito gamit lang ang simpleng kagamitan. Ngayon naman, isa sa pinakakakaibang bagay sa listahan ay ang tinatawag na flexible glass o Vitrum flexile. Ayon sa isang kwento noong panahon ni Emperor Tiberius sa unang siglo, may isang inventor na nagdala sa kanya ng isang mangkok na gawa sa salamin. Pero kakaiba ito dahil hindi ito nababasag kapag nalaglag. Imbes na mabasag, nadedents lang ito at kaya rin daw itong pukpukin para maibalik sa dating anyo. Tinanong ni Tiberius kung may ibang taong may alam ng sikreto nito. Nang sabing siya lang ang may alam, pinakitil siya ng emperador. At kung tinatanong mo kung bakit, ito ay dahil ayon sa alamat. Natakot daw si Tiberius na baka bumaba ang halaga ng ginto at pilak kapag kumalat ang imbensyong ito. Wala pang nahukay na aktwal na piraso ng flexible glass, kaya maaaring isa lang itong alamat. Pero may ilang eksperto na naniniwala na posibleng totoo ito. Kung totoo man, ibig sabihin ang mga Romanong glassmakers ay nakaimbento na ng shockproof glass ilang siglo bago pa ito na-develop sa modernong panahon. Pero hanggang ngayon, misteryo pa rin ito at baka hindi na natin kailanman malaman ang totoo. Ang isa naman na ito ay ang pinaka-wild sa lahat. Noong 1934, nagsimulang magsalita si Nikola Tesla tungkol sa isang invention na tinawag niyang teleforce device. Pero mas kilala ngayon sa tawag na death ray. Ang layunin daw nito ay hindi upang makipagdigma, kundi upang wakasan ang mga ito. Ang konsepto ay isang beam ng high-energy particles na sobrang lakas na kayang pabagsakin ang buong hukbo o armada ng eroplano mula sa daan-daang milya ang layo. Ayon kay Tesla, kaya raw nitong ihinto ang isang buong fleet ng kaaway mula 250 miles ang layo, kaya't magiging untouchable ang sinumang bansang may ganito. Sinubukan ni Tesla na humingi ng pondo mula sa Amerika, Britain, at maging sa League of Nations. Ayon sa ilang ulat, nagbigay ang Soviet Union ng $25,000. Pero walang sino man ang nakakita ng aktwal na gumaganang prototype. Pagpanaw ni Tesla, maraming dokumento niya ang nawala. Kaya posibleng meron siyang blueprints na tuluyang nawala o itinago na lang habang buhay.